So yun, ito yung next part. Gagawa tayo ng app gamit ng MIT App Inventor. So yung code or yung app is available naman dyan sa binigay kong link. Ito, nakita natin yan. Itong APK. Ilagay nyo lang sa phone and install. Okay na yan. Good to go. Or kung gusto mong sabayan mo ako sa pag-code or pag-uwi yung code, pwede mo itong gamitin yung .aia. Download mo lang yan. So once na na-download mo yan, pupunta tayo sa dito sa interface na MIT App Inventor. So kung gusto mo ilagay yun, syempre ito, pindutin nyo itong upload. So choose file, then so nilagay yan sa Bluetooth yan dito. Yan, ito. Click mo yan, then click open. Actually ito na yan, so huwag na natin i-click. So cancel natin. So ito na yan, pupunta yan dyan. So click mo lang yan, i-open mo. So ito na yung app natin. So basically binuo ko na yung yung screen 1, yung layout 1 and layout 2 para mabilis tayo. Pwede ko naman kumuha ng bukod na video para kung paano siya yan, yung arrangement, vertical, kung saan nakalagay yung Bluetooth list, play button, ayan, label, status, yung mga ganyan. Pero yan, next video na natin yan. So punta tayo sa blocks. Ito sa blocks, dito na yung mga code. Yung natin, app. So yung pinakauna, screen 1 initialize. So saan ito makikita? Itong when screen 1 initialize. Dito yan sa gilid ng screen. Ito, ayan, when screen 1 initialize. So, next, call ask for permission Bluetooth. So ito, dito mo rin yung makukuha. Ito, pinalitan lang natin to, drag mo lang yan, and palitan mo to ng ito, text. Yung text ito yan sa taas, ito yan, pwede mo lang yan, drop mo lang yan dito, then lagay mo na kung anong gusto mong pangalan, pwede connect sa akin. So ayan, ang ginagawa ng block code o code na yan, nag-ask siya ng permission if pwede bang gamitin ng app yung pag-scan ng mga devices, nearby devices sa inyo. Parang Bluetooth siya, no? Ina-ask niya kung pwede bang gamitin yung Bluetooth sa phone. So makita nyo yan pag in-install nyo na yung app, may lalabas na kung pwede ba mag-connect, allow or don't allow. So kung pinindot mo yung allow, syempre po-proceed ka. Pag hindi, permission denied. So mapupunta tayo sa permission denied. So pag don't allow mo, ang mangyayari, may magpa-pop up na message, then magka-close yung app. So before yan, balik tayo dito sa designer. So para makuha natin yung Bluetooth capabilities, pupunta tayo dito sa connectivity, then pupunta natin itong Bluetooth client. So after mong magawa yung layout, yung lahat ng kailangan mo, buttons, lalagay mo na ngayon yung Bluetooth client. So ito, i-drag mo lang yan, lalagay mo dyan. So sa case ko yan, nalagay ko na. Dito mo makikita yan, Bluetooth client 1. Next
is yung notifier, which is ito. Dito lang yan sa user interface, sa UI. So, i-drag mo lang din yan. Then, clock. Yung clock, nandito lang yan sa sensors. Kailangan natin yan para ma-check kung connected pa ba tayo or hindi. So, explain kayo mamaya. So, balik tayo dito. So, ito, yung naka-disable na clock na to. Hindi ko siya sinama kasi may kulang na code dito sa MIT App Inventor. Hindi ko alam. Kasi problema dito, once na na-allow mo siya, nagawa ko ng code, if ever na na-allow mo siya, pwede mo siya mascan. Ang problema, isang beses lang nagtatanong or isang beses lang matatanong yung permission. So, yun yung problema. Ayaw ko naman na every time na bubuksan mo yung app is lagi magtatanong kung i-allow mo. So, wala pa siya, walang code dito or hindi ko lang alam kung saan mag-ask na permission or if nakapag-ask na pa na permission. So, kinancel ko to. Permission granted kasi hindi naman yan is full sa ngayon. So, yan. Huwag nyo lang pansinin yan. So, next, Bluetooth scan. So, yung Bluetooth scan, ito yan. Bluetooth scan. Button scan, ito yan. So, once na yung button scan napindot, mapupunta tayo sa gagawin nyo yung ito. Yung series ng block na to. Set Bluetooth list. Yung Bluetooth list natin, ito yan. Itong button scan, makikita natin yan sa button natin. Ito yan, button scan. Yan, button scan, clicked. And itong Bluetooth list na to, nandito yan sa Bluetooth list. Mahanap din natin yung command na yan or yung block na yan dito. Ito. Drag mo lang yan. Yan, dyan. Then, ito Bluetooth Client 1. Siyempre, dito yan sa Bluetooth Client 1. Ito yung nilagay natin kanina na sa connectivity. No? Ito, Client 1. Ito yan. So, importante yan. So, kailangan nilagay mo yan. Ayun. Dito yan matatagpuan, no? Ito, ang ginagawa na ito, pina-flash yung mga addresses and names na available na Bluetooth sa surroundings natin, no? Or yung already paired. So that's why pina-paired ko kanina yung ESP32 natin, no? So next, ito circular progress 1. Ito lang yan, pamparte lang yan. Kunwari may naglo-loading, no? Pag hindi ka pa nakakapili, no? Para maganda tingnan. Next, so when after picking, ito yan sa Bluetooth list. Yan, after picking, ito. So once na napili ka na sa Bluetooth list natin, no? So if gagawin nyo ito, if Bluetooth connect or nakapili ka na sa Bluetooth natin na sa list natin ng mga Bluetooth device, gagawin nyo ito. So Bluetooth list natin magiging false kasi diba nakapili ka na. So ngayon punta tayo sa, isipin mo ito yung first layout. Ang sunod na layout kasi niyan, merong malaking play button dito. Sunod yung Bluetooth status, remain yan. Then may disconnect na button. Yun yung next na layout. So ang gagawin na ito, so kung nakapili na ako ng device, kung nakapili na ako sa list ngayon, pupunta tayo na gagawin natin to. Yung Bluetooth list natin magiging invisible or hindi mo muna makikita. So, false siya. Yung button scan natin magiging mawawala din.
false din. So, yung circular progress natin, false din. So, itong mga set na to, makikita mo yan kung saan nakalagay. So, Bluetooth list, dito yan. Visible. Yes, yan, ito. Visible. So, ito, button scan. Ito yan. Ayan. And ito, circular. Ito yan. Visible ito. Itong kulay green ito, false. Dito yan sa logic. Makuha. Ayan. Next, another if. So, if connected na tayo, after natin makaselect, connected na tayo. Yung status natin ngayon, magiging connected. So, ito, initial na ito is disconnected. So, ito, mababago to. Status natin, magiging connected kasi connected na siya. Itong Bluetooth is connected. Nandito yan makukuha sa Bluetooth Client 1. Support na ito. Ayan. Ito. Ayan yun. So, ayan. Status busy natin or status Bluetooth Classic na. Ano ko dyan? Nasaan na yan? Itong part na to, status. Ito. No, makakapili tayo dyan ng text. No? Pipili natin ang text. So, yung text, syempre, kailangan din ng text. So, yung text, ito yan. So, kung anong message gusto mo, pwedeng sabihin mo, Bluetooth already connected. Parang ganun. Yan. Pero sa akin connected. Pero pwede na ito connected. So, next, yung play button, yung sinabi ko kanina na wala kang play button, magiging visible. True. So, magiging visible na siya. And also, yung button disconnect natin, magiging visible na rin. True. Kasi connected na siya. Ayun. Ang next. Button disconnect. I-configure natin. Configure, no? Parang ayusin natin yung button natin. So, kung yung button disconnect natin, syempre pag gusto natin, pag pinindot yun, ang mangyari, madi-disconnect. Madi-disconnect siya sa Bluetooth. So, ngayon, ito yan. Ito yung block na yan. So, once na napindot si, ayan, button disconnect, so dito yan galing. When it's click, ayan, click mo siya, Bluetooth Client 1 disconnect. So, disconnect. Hindi natin makikita yan. Ito. Madi-disconnect siya. At the same time, gagawin niya yung procedure. So, yung procedure natin, kung paano yan. Ito yan, procedures. And, lagas mo lang to. Parang ito yan. So, ano bang gusto natin mangyari? Pag meron tayong procedure, pag nag-disconnect pa tayo, so pag napindot natin disconnect, syempre gusto natin ilabas uli yung button scan, pati yung Bluetooth list, pati yung status natin magiging disconnect, and itatago natin yung play button natin and yung button disconnect natin. So sa procedure, pag tinawag mo itong procedure na to, gagawin niya lahat to. So, yung una, yung button scan natin magiging visible. So, true. Kasi kanina, kung connected siya, false siya, no? False. Hindi siya visible. So, yung Bluetooth list natin ngayon, visible siya ulit. True. Yung status naman natin ngayon, magiging disconnect. Balik din sa una. Disconnected. Parang yun nandito kanina. Disconnected. Next, yung play button natin na naka-on kanina, which is ito, if connected, true, magiging false, mawawala siya ulit. And button disconnect natin, magiging false ulit, hindi natin siya makikita. So, yun yung procedure. Yung procedure na yan. So, importante yan. Mas neat. Mas malinis siya tingnan. So, yan. Pag napindot
Bluetooth natin yung disconnect. So, babalik sa yung scan button, yung Bluetooth list natin, and yung circular natin. Pop up ulit. So, next natin. Ito. Error occurred. So, if ever na ma-disconnect tayo or out of range na yung natin, kuwari RC card natin, magkakaroon ng disconnection or ng error number na 516. So, ngayon kung magkakaroon ng error, if yung error is 516, ito yan. Itong if statement na to, makikita natin sa controls. Okay, so remember yan. Itong kulay green na to, logic yan. If equal. Itong blue na to, number yan. So then, itong get error number, dito mo makuha yan. Ito. Iparag mo lang dyan. Ibig sabihin yan kung ano yung error na sinend ng phone or sinend ng phone. Kuwari 516. I-call niya ngayon ulit yung procedure, which is babalik ulit sa scan. No, kasi nga na-disconnect yun. So 516 disconnected. Ngayon next, ito na yung clock na sinasabi ko. Meron kasing ibang phone, pag in-install mo yung kahit wala tong clock timer na to, once na disconnected yung Bluetooth, automatic na bumabalik sa ito na ano to, yung button scan laging nag-on, no? Bumabalik ulit sa layout 1. Pero yung ibang phone hindi. So ito, nilagay lang natin to para i-check if hindi connected yung Bluetooth natin, then gagawin niya yung procedure. No? Babalik siya sa layout 1, which is yung may scan. So every time na check niya lang yan kung connected ba or hindi, connected ba o hindi, yun lang yung gagawin niya. So kung hindi connected, babalik lang siya sa procedure 1. Ngayon, last play button natin, yung pinakamalaking button dyan na play na kulay blue. So once na na-click mo yan, lilipat na siya sa kabilang screen. So ano to? Itong tiny TV na to. So yan, nilagay din natin yung tiny TV na yan. Balik tayo dito. Makikita yan sa storage, tiny TV. Yan, nadrag mo lang din yan dito sa loob. Then lalabas na yung dito. So para saan ba yan? So ito, sa MIT Append Vendor kasi, yung screen 1 and screen 2 magkaiba yan. So kunwari kung si screen 1 connected na sa Bluetooth, pag nilipat mo siya ng ibang screen, hindi na siya nakakonect sa Bluetooth. So yun yung naging problem, ganun habang ginagawa ko to. So may dalawang solution. Either sa isang screen ko gagawin yung controller and yung connection, which is mas magandang idea yan, or gagawa ko ng ibang screen, or i-store ko yung list na pinili ko kanina dito sa after picking, no, device. I-store ko siya dito sa tag na to, BCDV device. Then, i-call ko siya sa kabilang screen. No? Ayan, yung sa selection ko kanina. So, yun yung ginawa natin para magkaroon tayo ng gandang parang transition, no? Kasi parang pakitingnan pag sa isang screen lang, or para sa akin kasi mahirap lang parang yung layout 1, layout 2, tatanggalin to, tatanggalin yan, para magiging complicated pa siya. So ang ginawa natin screen 2. Ngayon, screen, diba, once na na-click natin yung play button,
ma-store yung last selected nating device. But, i-disconnect natin. So, bakit natin i-disconnect? Yung last na try ko, ni-remove ko to. Actually, wala to. Itong disconnect na to. So, once na na-run ko yung dito, yung app, ang problema, once na, di ba, connected na siya sa Bluetooth, pinas ko na yung play. Pagdating sa screen 2, ang nakalagay disconnected. So, ano yung naging problema doon? So, yung nakita kong problem doon is yung Bluetooth, diba, ito, ulitin natin. Diba sa Bluetooth, sa screen 2, nawala yung disconnected. So, once na binalik ko ulit sa screen 1, connected pa rin siya. Tapos, pag pininit ko na ulit yung play, connected na siya. So, ang nangyayari pala, hinihintay ng screen 2 na mawala mo na yung connection ng screen 1 sa Bluetooth bago niya mag-connect siya ulit dun sa sinave nating selection, no? So, yun yung nilagay ko to, yun, mas mabilis na siya. Pag pindot ko ng play, connected na siya, no? Kasi kaysa naman kung yun yung gagawin natin, kasi lagi natin play tapos babak natin tapos play ulit, parang nakakaano lang, parang hindi appropriate masyado. So, lalagay natin tong disconnect. Yung disconnect na yan, syempre makikita mo yun dito sa Bluetooth client. So, ito pa yung TinyDB, syempre dito yan sa TinyDB 1 stored ito. Okay. So, after yun, syempre pag napindot mo yan, open another screen name, RC's screen. So, ito yan ang RC screen. So, itong command na itong makuha mo yan sa controls. Ito. Ayan. So, punta tayo sa kabilang screen. Sa RC screen. So, sa part na to, ito na yung RC. Yung control natin. So, ano ba nangyayari dito? So, ito yan. Left, right, gas. Nasa baba lang yung tag dito. Brake. So, kaya ba ganyan layout yan? Kasi hindi ako nag-base mismo dito sa interface na to. Balik ko na neck ko siya gamit yung AI companion. Pwede nyo siyang gawin. Install nyo lang yung MIT app. Basta may app siya sa Google Play Store na pwede mo siyang ma-scan, or pwede mo na siyang, yung app mong ginagawa, pwede mo nang makita real life dun sa phone mo. Pwede mo rin siya matouch. So, scan mo lang yan, or ilagay mo lang tong code mo to. So, mas mabilis naman yung scan. So, scan mo lang. So, once na-scan mo yan, magkakaroon ka na ng real life na layout. Kaya ganyan yung tsura niyan. Kasi pag sa real life, mas maganda siya. So, ito sa layout na to, naglagay ako ng button dock. Start engine, ito yung mag-on and off. Ito yung dito nakakonect yung relay natin. Sa car status, if ito nag-on, syempre ito mag-on status natin yan. Ayan yung Bluetooth status natin, kung disconnected pa siya or connected. Ito yung sinasabi kanina, disconnected siya. So,
blocks. Dito tayo sa blocks tayo. So, ngayon dito. Ito. Yung sa back button natin. Ito yan. So, once napindot yan, ayun, disconnect ulit. Katulad ng kanina. Para once na-disconnect, babalik siya sa pinakauna. Sa screen. Yung isang scan. Layout 1. Then, magkakloose yung screen. Yung RC. Close. Babalik sa screen 1. Ngayon, next, initialize. Ito, so, dito na yan. Diba may na-stored tayong data kanina. Which is yung sa TinyDB. So, yun pala, before that. Kailangan din natin itong screen 1, screen 2, lagyan ng Bluetooth client. And ito, i-drag mo lang yan. Then, TinyDB. Ito, drag mo lang din yan. Ito yan. Ngayon, next. Once na-drag mo na yan, okay na yun. RC and initialize ulit. So, dito na naman natin yung makikita. Ito. Yan, drag mo lang yan ulit. Then, yan, dito lagay mo. Ngayon, set global address. Itong set global address, di natin makukuha yan ng ganyan. No? So, kailangan natin ng variables. Yung variables, kailangan ng name. So, ito kailangan natin. Initialize global address. Ito yung name, sasabi ko. So, pwede mo siyang balitan. Ang makita mo. Pero maganda address na ilagay mo. Then, equal mo siya sa blank. So, walang value. Kasi yun yung parang ito yung CMD dun sa ESP32. Diyan in-stored yung value. So, initialize. Now, pag meron ko ng ganyan, pwede mo na makuha sa variable. Like ito. And, set. Tapos, pipiliin mo dito. Yung global address. Yung ngayon. So, yung global address natin, call. Kukunin natin yung value. So, pupunta sa TinyDB. Get value tag. Ito. Kukunin natin yung value. Kukunin mo kasi kinuha natin ito. Store value. Ayan, get value natin. So, get value dun sa tag kanina sa BC. So, kailangan same yan. Value if tag appear. Blanco lang. So, kung walang diba yung conditions, walang na-store, parang ganun. Pag walang na-store na yan, dito na data na to. Ayun yung value. So, ngayon, may if statement tayo. Always, dito sa controls. Then may logic. Ito yan. Then drag mo lang ito. Then ito. Not equal. So, kung yung value natin na BC, ito yan, global address, yung address natin is not equal sa blank or walang laman, gagawin niya yung if statement na to. So, yung if statement na to, i-connect niya lang to. Yan, ito na yung sa process na reconnecting dun sa previous Bluetooth natin. Itong global address ito. Ito yung sinabi ko kanina na dyan nakastore yung value na kinuha natin dun sa screen 1. So, yan. Kukonect natin yan. Itong block na to, syempre dito yan. Yan. Ito yan. Yan. So, yan yun. Then, itong global address na to, get. Dito kita yan sa variables. Ito, get. Then, drag mo lang dito. Kabit mo lang yan dyan. Ngayon, next, if na-connect na siya, then, yung Bluetooth status natin, gagawin natin connected. Else, yung car switch natin, hindi siya enabled, no? Kasi,
natin na naka-off lang siya, hindi siya gagalaw if wala namang data na nare-receive or hindi naman connected sa Bluetooth. So yung car switch natin enabled false, so hindi mo siya ma-switch on and off, hindi siya nagana. So yung Bluetooth status natin magiging disconnected kung hindi siya connected, kung walang value to. So ngayon ang mangyayari, ang next para mangyayari ito sa switch, ito 516, ito naman yung same dun sa error dun sa kanina sa screen 1. Kung may 516 or na-disconnect yung Bluetooth or out of range, magsisend siya ng Bluetooth status na disconnected. Then yung car switch natin false ulit, hindi siya gagana. Then etong car switch on, ito dito yung sa switch natin, car switch, ito ba yan, car switch status pa ito pala, switch, ayan, ito yan, ayan yan, enable, ito yan. So ang ginagawa na ito, once na may 516 or disconnected, babalik siya sa off, hindi siya naka-on, kaya naka-false yan, babalik siya sa pinakauna niya, magiging false para hindi siya worried na naka-on siya. And once na disconnected yung Bluetooth, mag-off siya. Yan, ganun mangyayari. So yung next, yan sa car switch natin, so dito yan, car switch change, kung na-on and off. So if yan nga yung na-on siya and connected siya sa Bluetooth, gawin to, set car status on, and magsisend na tayo ng data sa ESP32. So which ito yung kaninang in-example natin, yung 50. So once na na-send to, mag-on na yung natin data, yung relay pala. Ito yung data, yung dito dapat numbers, no? So math yan, ito 50 dito. Then once na hindi naman connected and naka-off siya, magsisend siya na 51. Ibig sabihin off, which is mag-turn off yung relay natin. So yeah, the last part, syempre ito yung mga buttons natin, yung left. So ibig sabihin ng touch up, ito sa button, ito dito yan makikita, touch up, touch down. So magka-partner yan, touch up, touch down yan. So touch up, ibig sabihin ni-release mo na yung pag-touch mo sa button. Touch down, na-press mo yung button. So, ang ginagawa nito, pag-touch up, okay, na-release mo yung button. Ito, ginagawa lang nito, ibabalik niya sa original na kulay, which is white. Kasi gusto ko yung button, para malaman natin kung gumagana, is nagpapalit ng kulay. So, yan. Pag napindot mo siya, magkaging kulay blue siya. So once na, ito na, sa next line ng code, itong call. Once na napindot mo siya, magsasend siya ng 10. Once na nag-catch up siya, or ni-release mo ng press mo, magsasend siya ng 11. So yun yung nakalagay dun sa switch natin, yung sa CMD natin. Ito yung nare-receive niya, 11, 10, tapos sa right, yan, 21, 20, 31, 30, then 41, and 40. Yan. So, yan. Ito, available naman to, no? Ulit-ulit sa description. So once na may binago ko or gusto mo lang may tanggalin kang button or
or gusto mong may gagawin kang bago, and then tapos ka na, pindutin mo na itong build para ma-install mo siya sa app mo. Android app.apk. So, pindutin mo lang yan. Or, ayan, pwede nga. Or, itry mo muna. Ayan, AI companion. Yun sa app. Ano lang ito? Cons lang nito. May mga flaws na hindi mo nakikita. No? Like yung sa connections, yung sa dito permissions. Yan. So, syempre mas maganda kung naka-APK na agad. Or syempre ito, ubos load na eh. So, actually 5 gig lang naman. Ay 5 MB. 5 MB lang naman to. Yung 6.1 yata MB. So, hintayin natin. Tingnan natin. Ano? Ayan. So, ito, click mo lang dun download lang. Pwede mo siya download. Or i-scan mo siya para ma-download na siya agad dun sa phone mo. Kaysa naman i-transfer mo pa. So, okay na to. So, ngayon, kung gusto mong palitan yung pangalan or yung icon ng device or yung app, pwede mo palitan yung name, yung icon yan, pwede mo siya palitan. And then ayan, size 1024 by 1024 pixels. Ayan, pwede mo siyang palitan, sizing. Ayan lang, other yan. Kasi ang ganda na ito, parang gumawa ka ng sarili mo app, parang astig. Tapos nandun yung mukha mo na. So, sinabi lang to para aware ka nyo. So, basically, yun ulit. Yun lang yun. Paano siya i-code. So, siguro sa future, gagawa tayo ng video about kung paano natin to. Ayan, yung layout. So, isa-isa. Yung screen 1 and screen 2. Yung layout 1 and layout 2. Box crap logo na to sa likod, pwede mo rin yung palitan. Ito lang dito screen, ito background image, tapos lahat ng arrangement or layout dito kailangan yung background nan pati ito ako nandito or yung color background na wala, ayan, puro nan mag-appear yung logo na gusto mo sa app mo. So, yan. Try natin i-install yan sa app natin. Then, i-check natin kung mag-connect ba siya or may marireceive bang data yung ESP32 natin. So, yeah. Actually, ito. Nakita nyo naman na yun na naka-install na siya. So, try natin siya ngayon. So, yan. In-install ko na yan. Ito yung sasabi kong MIT App Inventor. Na pwede nyo download. Search nyo lang MIT AI2. Yan. Ito, ipakita ko muna. Yan. I-scan nyo siya. Pwede siyang i-scan. Pwede nyo na yung scan code, then okay na yan. Or, ito, type nyo na lang yung code, then okay na yan. And automatic yung connect. So, next, ito, RC Bluetooth natin. Ayan. So, yan.
i-ask niya kung pwede daw siyang mag-connect. May relative position of devices. So alam natin. So nakasaksak yung ESP32 and already paired niya yung natin ESP32. So pwede natin i-scan. Yun. So ayan, nakita natin BT ESP32. So click natin yan. Ito yung sinasabi kong second layout, yung malaking blue na play button. Then Bluetooth status natin connected na, and may disconnected natin. So try natin muna mag-disconnect. Yan, diba? Babalik siya ulit sa pinakauna. Then scan natin. Ayan yung bilog natin, umiikot. And connect ulit natin sa BT ESP32. So ngayon pinili natin play. Makikita natin na connected siya. So, pwede natin pindutin yung start engine. So, check natin kung totoong gumagana siya. So, pupunta lang natin yung Arduino IDE natin. So, wait lang natin. Check natin yung serial monitor natin. Ayan na. At pala binuksan ko na siya kanina pa. Yun, tingnan natin serial monitor. Ayan, narinig na. Not collected. Ano yung sabihin niya? So ngayon, try natin start engine. Ayan, naka-on na siya. So ngayon, patay natin. 51 yung nare-receive niya. Next, try natin yung bus. Ayan, 30. Then, pag nirelease natin, 31. 30. 31. Pag break natin, 40. 41. So, pag right, 20. Pag nirelease, 21. Pag left, 10. Pag nirelease, 11. So, ibig sabihin, gumagana yung yung app natin. So, ngayon, try naman natin ngayon sa circuit na ginawa natin kung nagko-connect ba yung app natin tsaka yung ESP32. So, yun, i-power na natin yung power supply. Yan, nakita natin na na-open yung relay. Sunod, saksak natin muna yung ESP32. Then, open natin yung app natin. Then, scan. Then, pinutin natin yung device natin. Yung ESP32 natin. And, kita natin connected siya. Sunod, hit play. Ayun, try natin kung mag-on yung relay natin. No? Ayun, no? So, nag-on yung relay natin. Nag-turn green. And, nag-open din yung motor driver natin. Sa servo naman yan, nakita natin na nag-left and right siya. Ayan. So yun, natapos na natin ang paggawa ng app. And natapos na rin natin yung app natin kung gumagana ba siya or nagsisend ba siya ng data sa ESP32 natin. So yun, sa next video, sunod na gagawin natin is yung pag-assemble ng car natin. Lahat i-integrate na natin, pati yung wiring is ilalagay na natin.
hanggang dito na muna ang video. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more projects. Pogs out.